Likod ng Kagubatan. Mga kaibigan, magandang gabi. Sa gabing ito ay isasama ko kayo sa isang nakikilabot na paglalakbay. Isang kwento ng misteryo, takot at hindi mapaliwanag na pangyayari. Ang ating kwento ay umiikot sa 11 mag-aaral na naglakbay para sa isang field trip. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanilang paglalakbay ay magiging simula ng isang bangungot na hindi nila inaasahan. Samahan niyo ko habang unti-unti nating binubuksan ang misteryo sa likod ng kagubatan. Sa isang maaliwalas na umaga, 11 mag-aaral kasama ang kanilang guro ay masayang naglalakbay patungo sa kanilang destinasyon. Ang kalangitan ay bughaw at ang mga ibon ay masayang umaawit. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang estudyante na si Harper ay nakararamdam ng kakaiba. Hoy, nakikita nyo ba yun? Parang may nakatago sa likod ng puno. Harper, ano ba? Huwag mo nga kaming tinatakot-takot dyan. Wala naman eh. Oo nga, guni-guni mo lang yan. Ay, manahimik na nga kayo. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa atin dahil dyan sa mga pinag-uusapan nyo eh. Kaya nga. Pero, Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang sasabihin, biglang nasira ang preno ng bus. Nawalan ng kontrol ang driver habang walang magawa sa sirang preno. Sa pagtakbo ng bus, diretsyo patungo sa isang malaking puno. Halos lahat ng estudyante ay nagsimulang sumigaw sa takot. Sa malakas na pagkabangga, tanging ang 12 estudyante lamang ang nakaligtas, maliban sa driver. Si Harper at ang 4 niyang kaibigan, bahagyang sinaklot ng alarma, nagtataka kung may kinalaman ba ang kanilang naunang pag-usap sa trahedyang kanilang nasaksihan. okay lang ba kayo? Sa gitna ng nagkalat na mga gamit at bagyang dilim na pumapalot sa loob ng bus, nagtipon ng lakas ng bawat isa. Isang di maipaliwanag na lakas ng loob ang sumipol sa kanilang mga puso. Si Harper, na kahit paano ay nagawang panatilihin ang kanyang katinuan, ay nagsalita na may halong pag-aalala at determinasyon. Sigurado ba kayong lahat ay okay? Sige, kailangan nating kumilos. Dahan-dahan tayong lumabas ng bus. Mag-ingat tayo at baka may mga basag na salamin o iba't pang bagay na makasakit sa atin. Mahalaga na magtulungan tayo sa ganitong sitwasyon. Sama-sama tayong walang maiiwan. Guys, ba't walang signal cellphone ko? Nang sabihin ng kaibigan ni Harper na wala lamang signal o network, isa-isa nilang kinuha at tiningnan ng kanilang mga telepono. Nakita nilang totoo nga ang sinabi ni Charlotte. Walang signal sa gitna ng kagubatan. Dahan-dahan ang pag-aalala ay lumaganap sa bawat isa. Ang kanilang tanging koneksyon sa labas ng mundong ito biglang naputol. Iniwan silang mag-isa at walang proteksyon sa gitna ng di maipaliwanag na kadiliman ng gubat. Totoo nga, walang kahit anong network o signal dito sa kalagitnaan ng gubat. Patayangin ng tulong. Sa gitna ng kawalan, napaligiran ng di maipaliwanag na katahimikan, nagsimula ang kanilang tunay na bangungot. Ang mga estudyante ay naharap sa isang bagong hamon. Nakapaligid sa kanila ang di mabilang ng mga puno. Tila ba mga mata ng tahimik na nagmamasid sa bawat kilos nila. Ang araw ay unti-unting lumubog at kasabay nito ang kanilang pag-asa na makahanap ng agarang tulong. Lumapit si Ophelia sa kanyang mga kaklase. Sinisikap na itago ang kanyang kaba. Anong gagawin natin ngayon? Hindi tayo pwedeng manatili lamang dito magdamag. Kaya nga, ano kaya ang nandito sa dilim?
Kailangan natin mag-isip ng paraan para maghanap ng mga resources. Siguro naman may mahahanap tayo dito. Teka lang, paano kung may mga hayop dito? Yung mga hindi natin alam. Huminga tayo ng malalim. Kailangan nating manatiling kalmado. Sa mga ganitong oras, ang pag-aalala ang pinakamasama nating kalaban. Tama si Caspian. Kailangan nating maging alerto at matulungan anuman ang nasa gubat na ito. Mas malakas tayo kung magkakasama. Basta wala lang akong makitang multo, okay na ako. Pero seryoso, mag-set up na lang tayo ng file. Siguro makakatulong yun para itaboy ang mga hayop. Pero, paano tayo kung magutom? Hindi naman tayo pwede kumain ng mga dahon, di ba? Habang lumalalim ang gabi, ang tensyon sa grupo ay tumataas. Ang bawat isa sa kanila may kanya-kanyang takot at pag-aalala. Ngunit mayroon ding mga lihim na hindi pa nabubunyag. Guys, dapat siguro manatili na lang tayo ng magkakasama. Hindi safe na magkahiwa-hiwalay. Kailangan natin ng resources, Magnus. Mas mabilis tayo kung maghahati-hati tayo. Huwag kang mag-alala. Magkikita-kita din tayo pagkatapos. Tama si Harper. Gawin natin to ng may sistema, mapangkat tayo at magtakda ng lugar kung saan tayo magkikita-kita ulit. Sa paghahati ng mga estudyante, mas naging mahirap ang kanilang sitwasyon. Ang bawat kaluskos, bawat halinghing ng hangin ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga puso. Gumalaw na ang bawat grupo sa kani-kanilang daan sa kagubatan para lamang maghanap ng mga resources para sa kanilang pagkabuti. Habang masigasig na naghanap sina Harper, Benjamin at Ophelia sa kagubatan, sa paghahanap ng mga pagkukunan, isang hindi may paliwanag na pakiramdam ang unti-unting bumabalot sa kanila. Ang bawat kaluskos ng dahon, ang bawat ihip ng hangin, tila may dala-dalang mensahe. Na may mga mata na tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman. Hindi maikakaila ni Harper, ni Benjamin, ni Ophelia ang bigat na pakiramdam na mayroon silang kasamang iba. Isang nilalang o puwersa na maingat na sumusunod na kikiramdam. Sa bawat hakbang, ang kanilang mga puso ay bumibilis. Hindi lamang dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil sa pagkakaalam na hindi sila nag-iisa. Mayroong iba sa gubat na ito. Isang presensya na hindi basta-basta mawari. Ngunit, tiyak nilang naroroon, nakamasid at nag-aabang. Parang may nararamdaman akong kakaiba. Parang hindi lamang tayo ang natao dito. Ako rin. May kakaiba pero kailangan nating maging matatag para sa lahat. Isko, ano yun? Baka hayop lang yun. Huwag kang mag-alala. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang isang nakakagimbal na tanawin. Isang patay na kambing, nakahandusay sa lupa, wala namang naman daob, at ang paligid nito ay naliligo sa dugo. Napatitig sila Harper, Benjamin at Ophelia sa bangkay ng kambing. Takot at sindak ang namutawi sa kanilang mga muka. Hindi nila inaasahan ang ganitong uri ng kaharasan sa kalikasan na kanilang ginagalawan. Diyos ko! Anong nangyayari dito? Hindi normal to. Dapat na tayong bumalik. Takbo! Bumalik na tayo sa iba! Nagsimula silang tumakbo ng mabilis. Ang takot ay malinaw sa kanilang mga mata. Habang malalaking hakbang ng kung ano man ang nilalang na iyon ay narinig nila sa kanilang likuran. Hindi nila magawang lumingon, hinihingal sa takot at pagod. 4 na minuto ang lumipas habang patuloy silang tumatakbo mula sa hindi kilalang nilalang. Ngunit, unti-unti, ang kanilang mga ngiti ay bumabalik na makita nilang papalapit na sila sa kanilang mga kaklase. Ang mga yabag sa kanilang likuran ay nagsimula ng humina at sa wakas, nakabalik sila sa kanilang mga kaklase. Hingal na hingal sila. Ibinagsak ang mga mapagkukunan sa lupa. Hinihingal mula sa pagtakas sa nilalang.
Magtitipon-tipon ang bawat pangkat. Ibabahagi nila sa isa't isa ang kanilang mga nadiskubre at pinagdaan ng karanasan. Ngunit, sa kanilang muling pagkikita, napansin nilang mabilis na tumatakbo papalapit sina Benjamin, Ophelia at Harper. Ang kanilang mga mukha'y namumutla at bakas sa kanilang mga mata ang takot at pagkabalisa. Lahat ng estudyante ay naging mausisa at naguguluhan sa biglang pagbabago ng isip ng hangin. Nangyari sa inyo at mukhang takot na takot kayo. May nakita kami. Isang patay na kambing at walang laman loob. At may umahabol sa amin. Ang kanilang mga kaklase ay napatitig sa kanila. Gulat at nag-aalala ang nakalarawan sa kanilang mga muka. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Ophelia. Hindi nga. Baka naman mabangis na hayop lamang yon. Sa pagitan ng pagkagulat at pag-aalala, ang ideya ni Caspi na baka isa lamang mabangis na hayop ang naghabol sa kanila ay nagdulot ng pansamantalang ginhawa. Ngunit, sa ilalim ng kanilang mga pilit ng ngiti, nagtagpo ang mga mata ni na Ophelia at Benjamin. At sa kanila nilingon si Harper. Walang salitang nagpalitan, ngunit malinaw ang di may paliwanag na pag-aalala sa kanilang titig. Alam nilang ang mga yabag na kanilang narinig ay hindi tipikal sa anumang kilalang hayop sa gubat. Baka nga marahil isang mabangis na hayop lamang yun. Pero iba talaga ang pakiramdam ko eh. Oo, tama si Ophelia. Mahirap ipaliwanag pero sige, mabangis na hayop na lang ang isipin natin. Siguro nga, mas mabuti na lang mag-ingat tayo at mag-stay na magkakasama. Ang kanilang pagsang-ayon ay may halong pag-aalinlangan. Ngunit, minabuti nilang panatilihin ang kapayapaan sa grupo. Sa kabilang ng kanilang pagsisikap na mapagkatatag ang bawat isa sa kanila, lalo na sina Harper, Ophelia, Benjamin, ay hindi maikakaila ang patuloy na pag-aalala sa likod ng kanilang isipan. Ang takot sa hindi kilalang banta na maaaring nag-aabang pa rin sa kaliliman ng gubat. Sige, basta. Nandito tayo ngayon, ligtas kasama ang isa't isa. Oo nga, kung ano man yon hindi na mahalaga. Ang importante magkakasama na tayo. Ang grupo, bagamat nagpapalibutan ng misteryo at takot, ay nagkaisa sa desisyong magpatuloy. Umaasa na sa kanilang pagtutulungan, malalampasan nila ang anumang panganib sa kanilang kinakaharap. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, bunga ng kanilang mga narinig at naramdaman, isa sa kanilang nagpasyang baguhin ang takbo ng usapan upang maibsan ang malalim na takot at tensyon sa grupo. Alam nyo, baka mas mabuti kung hindi na natin pag-usapan yung mga nakakatakot na bagay. Baka lalo pa tayong magpanik eh. Tama si Lily. Mas makakabuti kung mag-focus tayo sa susunod na hakbang. May nakita ba kayong pagkain? Tubig lang ang nakuha namin. Buti na lang at ligtas kayong lahat. Grabe ang dami naming narinig na ingay sa kagubatan. Siguro, may mga multo dito. Nagtatago at namamasid. Marahang tumawa ang lahat, ngunit may bahid ng kaba. Pagkatapos magtanong ni Asher tungkol sa pagkain, ang iba pa niyang classmate ay nagbigay ng kanilang mga sagot at reaksyon batay sa kanilang mga karanasan at nadiskubre habang sila ay naghiwa-hiwalay. May nakita kami ng ilang prutas sa gilid ng sapa. Pero hindi kami sigurado kung ligtas silang kainin. Kinuha namin ang ilan para masuri muna. Nakahanap ako ng isang lugar na maraming berry, pero kailangan pa rin ingatan, alam nyo naman, baka may mga hindi ligtas kainin. Tubig lang din ang na-prioritize namin. Mahirap maghanap ng pagkain, lalo't na't lumalalim na ang gabi. Dapat siguro may magturo sa atin kung paano malalaman kung aling mga halaman o prutas ang ligtas kainin sa gubat. May dala pa naman tayong kaunting supply mula sa bus, pero kailangan natin itong gamitin na maingat.
Hindi natin alam kung gaano tayo katagal dito. Tama, kailangan nating mag-ration ng maayos at mag-isip ng paraan para makakuha pa ng karagdagang pagkain bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga sagot, malinaw ang grupo ay nag-aala tungkol sa kanilang sitwasyon, ngunit determinado rin silang magtulungan at maghanap ng solusyon upang malampasan ang hamon na kanilang kinakaharap. Ang kanilang pagtutulungan at pagkakaisa ay nagsisilbing kanilang lakas sa gitna ng hindi tiyak na sitwasyon sa gubat. Habang unti-unting bumabalot ang kadiliman sa paligid, ang lamig ng hangin ay nagtutulot ng kakaibang pangamba sa mga estudyante. Ang kanilang tanging ilaw ay nagmumula sa kumukupas na apoy sa gitna nila. Kailangan natin magdesisyon. Hindi tayo maaari maghintay dito nang walang ginagawa hanggang mag-umaga. Tama, ako'y sumasang-ayon. Kailangan natin magmaingat, pero matapang din. Pero, paano kung sundan tayo ng anuman yon? Pwede magpadala sa takot. Olivia, magkasama tayo dito. Gumawa tayo ng mga sulong mula sa apoy. Masabuti nang may dalang liwanag kung sakaling kailangan nating lumikas. At mag-ingat tayo. Ano man ang mangyari, walang iwanan. Habang nagpaplano ang grupo, isang malakas at nakakakilabot na halakhak ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kalaliman ng gubat. Pinutol ang katahimikan ng gabi. Ano yun? Anong tunog yun? Mukhang narinig na natin ang hinahanap natin. Maging handa, mga kaibigan. Tayo magkakahiwalay. Kung ano man, yun mas malakas tayo kung magkakasama. Diyos ko, protektahan niyo po kami. Sa gitna ng kanilang paghahanda, bigla silang nakakita ng isang malaking anino na gumagalaw patungo sa kanila. Ang bumislis na nagliliyab sa gutom ay naghamon sa kanila sa isang malakas na halakhak. Gamitin natin mga sulo. Huwag kayong lalapit. Panatilihin ang distansya. Iligtas natin ang isa't isa. Sama-sama tayo maglalaban. Ang dilim ng gubat ay biglang napuno ng liwanag ng mga sulo na hawak ng bawat estudyante. Sa gitna ng kanilang bilog, lumita ang nakakatakot na silweta ng bumisngis. Ang malaki nitong mata ay nagliliyab sa gutom. Tumakbo na kayo! Magtago kayo! Ngunit alam nating hindi kayo makakatakas! Ang kagubatan ay akin! Dito! Sundan niyo ang liwanag! Sa pag-aalingaw-ngaw na nakakatakot ng tawa ng bumisngis, nagsimulang tumakbo ang mga estudyante. Inahabol ng malalaking bang ng halimaw. Ang bawat sanga at bato ay parang mga hadlang na susubok sa kanilang kapatagan. Sa gitna ng takbuhan, narinig nila ang bumisngis na sumisigaw. Hoy! Saan kayo pupunta? Laro lang naman ang gusto ko! Bakit ba kayo takot na takot? Sa gitna ng kagubatan, habang tumatakas mula sa nakakatakot na halakhak ng bumisngis, biglang huminto si Harper. Lingon niya ang halimaw na malapit nang makahabol sa kanila. Sa isang matapang na desisyon, itinas niya ang kanyang sulo at buong lakas na hinahagis ito diretso sa isa sa nagliliyab ng mga mata ng bumisngis. Aray! Mata ko! Bakit mo ginawa yun? Ah! Takbo! Ito na ang pagkakataon natin. Diretso lang, patungo doon sa kuweba. Diyos ko, sana makaligtas tayo. Huwag kayong tumigil. Malapit na tayo. Siguraduhin natin walang maiiwan. Grabe, hindi ko akalaing makakatakas tayo sa tradyang yun. Salamat, Harper. Ang tapang mo. Kunti na lang, dali. Kaya natin to. Sa bawat hakbang palayo, naiwan nila ang nakakatakot na halakhak ng bumisngis. Ngayon ay puno ng sakit at galit. Sa kabila ng kanilang takot at pagod, nagawa nilang lahat makapasok sa kuwebang ligtas. Ang bawat isa sa kanila sa sandaling iyon ay nakaramdam ng isang bagong tibay ng loob at lakas na hindi nilang inakalang taglay nila. Sa kanilang pagmamadali, natagpuan ng grupo ang isang lihim na landas na humantong sa kanila sa isang maliit na kuweba.
Isang pansamantalang kanlungan mula sa mga panganib ng gubat. Dito muna tayo. Makakapagpahinga tayo dito at magplano ng mas mabuti. Hindi pa tayo ligtas, pero ito ang pinakamahusay natin pagkakataon para makapag-isip ng plano. Sa loob ng kuweba, sa kaunting liwanag ng kanilang sulo, nagsimula silang magplano ng kanilang pagtakas sa kagubatan. Batid na ang bungis-ngis ay patuloy pa rin nagbabantay sa labas. Tama ang pagkakatanda ko. Mayroong lumang daan dito, kailangan lang nating maging maingat. Kaya natin to. Nakaligtas tayo hanggang ngayon, makakaligtas din tayo palabas dito. Kanilang paglabas sa kuweba, nakahanap ang grupo ng isang maliit na clearing kung saan sila nagdesisyong harapin ang bungis-ngis. Naghanda sila, hinawakan ng mahigpit ang kanilang mga sulo at nagtayo ng defensive formation. Sa sandaling iyon, lumusob ang bungis-ngis sa kanila. Umaalingaw-ngaw ang nakakalabot nitong halakhak. Akala niyo ba talaga na kaya-kaya niyo ako? Ako ang hari ng kagubatang ito! Sa kabila ng takot, sabay-sabay na sumugod ang mga estudyante gamit ang liwanag ng apoy upang takutin ang bungis-ngis. Nagtulungan ang mga estudyante gamit ang natitirang lakas at talino upang talunin ang bungis-ngis. Ngayon o hindi na, sama-sama tayo. Habang sumisikat ang araw, sa kanilang matapang na pagtatanggol, nagawa nilang palayuin ang bungis-ngis at naglakad palabas ng kagubatan. Pagod, sagatan, ngunit buhay habang sumisikat ang araw. Sa likuran nila, umaalingaw-ngaw ang boses ng bungis-ngis. Sa susunod, hindi na kayo magiging maswerte. Ang kagubatan ay manatiling akin. Ngunit sa oras na ito, hindi na sila nagpatalo sa takot. Sa halip, mas lalo silang naging matatag at nagkaisa. Akala ko hindi na ako makakakita pa ng araw. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Parang pamilya na tayo ngayon. Sa pagdagos nila pabalik sa liwanag ng sibilisasyon, bit-bit ng grupo ang mga aral na hinubog ng dilim ng gubat. Ang di matawarang halaga ng tapang, kahalagahan ng bawat kaibigan, at ang lakas ng bunga ng pagkakaisa. Ngunit, ang alamat ng bungis-ngis ay isang pag-alala na sa kabila ng pinakamadilim na kagubatan, may mga mata na nagmamasid, naghihintay sa susunod ng mga ahas na pumasok. Kami nagbago, hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Kahit palumisan ng takot, alam ko sa bawat anino, maaaring may nakatagong panganib. Habang binabagtas natin ang bawat landas ng ating mga buhay, marapat lamang natandaan natin ang mga leksyong inukit sa atin ng kadiliman. Ang mga hilimaw ay hindi lamang sa kwento umiiral. Minsan, sila'y nagkukubil sa pinakamalalim na sulok ng ating mundo, naghihintay sa susunod na biktima. At iyon ang ating ending. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Umaasa kami na nagustuhan ninyo ang ating nakikilabot na podcast ngayong gabi. Sa bawat kwento, naway nadama ninyo ang kilabot, ang misteryo at ang mga aral na nais namin ibahagi. Sa mundong puno ng hindi inaasahang takot, ang mga alamat at kwentong katatakutan ay paalala sa atin na may mga bagay pa rin tayong hindi lubusang nauunawaan. Kung nag-enjoy kayo sa paglalakbay sa madilim na sulok ng inyong imahinasyon, kasama kami, huwag kalimutang i-share ang podcast na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Para sa higit pang nakakakinig ng kwento at paglalakbay ng mundo ng kabalaghan, siguraduhin sundan o mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Tandaan, sa bawat lilim ng dilim, may liwanag na naghihintay. Magandang gabi at higit sa lahat, mag-ingat kayo. Dahil sa susunod na pagpatay ng ilaw, baka hindi lamang anino ang iyong kasama. Paalam.